Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan at shoutout kay The Gamer Paharto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Brush. Hindi mabilang na mga espadang yelo ang direktang tumama sa malaking kabayong lumilipad, ngunit ito ay tila napakalakas na pag-atake. Ang pag-atake sa malaking kabayong lumilipad ay parang ulan na pumapatak sa himulmal. Nanginginig lang ito, at ang mga espadang yelo na puno ng katawan ay nayanig lahat sa lupa sa isang iglap. Malamig ang mukha ni Qin Shuang, at muli siyang nag-ipon ng enerhiya para ibuhos sa Ice Sword, at ang buong tao ay direktang sumisid mula sa langit na may hawak na espada. Umuungol. Tumangala si Tian Chan Big Pegasus at umungol kay Qin Shuang. Ang panahon ni Qin Shuang doon ay parang sirang saranggola. Siya ay itinulak ng daan-daang metro ang layo ng daloy ng hangin. Nang muli siyang lumapag, gusto lang bumangon ni Qin Shuang, ngunit dumudugo na naman ang sulok ng kanyang bibig. Ang lakas ng Gold Strange Beast ay talagang napakalakas para isipin, kahit si Qin Shuang mismo, hanggang ngayon ay isa lamang dilaw na espiritong alagang hayop, at ito, ay orihinal na kasama niya si Lin Mengxi upang tanggapin. Nang makitang muli ang malaking Pegasus na papalapit sa Aaron, kinagat ni Qin Shuang ang mga labi ni Yu at nagmamadaling bumalik gamit ang kanyang espada. Para sa kanya, si Aaron ay talagang isang alipin, ngunit dahil dinala niya siya rito, mayroon siyang responsibilidad at obligasyon na protektahan ang kaligtasan ni Aaron. Ngunit sumugod lamang, lumaban lamang sa ilang round, ang lamig ng Qin dahil sa lakas ng puwang ay masyadong halata, at nataman. Malakas na tama sa lupa. Ang berdeng damit ni Qin Shuang ay puno ng lupa at ang kanyang bibig ay tumutulo ng dugo. Sa anumang kaso, hindi niya inaasahan na ganoon pala kaswerte ang dalawa. Pagdating pa lang nila sa gilid ng kaharian ng hayop, nakilala nila ang pinakamabangis na amo. Nakatingin kay Qin Shuang na patuloy na nasugatan dahil sa pagligtas sa sarili, buong lakas na sumigaw si Aaron, Elder Martial Sister Qin Shuang, mauna ka na. Malamig na ngumuso si Qin Shuang, Aaron, tinuturuan mo ba akong gumawa ng mga bagay? Dahil doon, hinailan niya ang kanyang nasugatan na katawan at mabilis na lumipad sa Aaron. Ipinapalakpak niya ang kanyang palad sa likod ni Aaron. Nararamdaman lang ni Aaron ang mainit na agos na pumapasok sa kanyang katawan at tinutulungan siyang ayusin ng mabilis ang nasugatang laman loob. Pagkatapos, itinulak ni Qin Shuang ang palad ni Han Sanya palabas ng 10 metro, kukunin ko ang atensyon nito, bilisan mo. Sinabi ni Qin Shuang, ang buong tao na may espada, muli patungo sa malaking Pegasus upang patayin. Aaron tumingin sa kanyang matigas ang ulo rushed up, ngunit sa lalong madaling panahon ay tinawag pabalik, pagkatapos ng ilang beses, ang kanyang berdeng dugo batik-batik. Ngunit alam din ni Aaron kung ano ang ibig sabihin sa kanya kung pupunta siya ng mag-isa. Hindi na siya kasing lakas ng dati. Ngayon lang, gumamit siya ng enerhiya para pagalingin ang sarili para makatakas siya. Ngayon, mas mabilis lang siyang matatalo. Kahit bumalik ka para ilipat ang mga rescue soldiers, pagdating mo, dapat bangkay. Hindi ko inaasahan na ang malamig at hindi makatao na nakatatandang martial sister ay ituturing si Aaron bilang isang tao sa kritikal na sandali. Aaron sulok ng bibig ng usok, sumilip ng isang mabangis na ngiti. Sa oras na ito, nabigo ang sunod-sunod na pag-atake. Ang panloob na kapangyarihan at enerhiya ni Qin Shuang ay seryosong nasayang. Sa malubhang pinsala, alam na niya na wala siyang kakayahang makipaglaban sa malaking kabayong lumilipad sa kanyang harapan. Sa isang mapait na ngiti,
hindi ko inaasahan na ang kanyang likas na alagad ng Nile Izmo ay mamamatay sa daan ng paghuli ng mga kakaibang hayop, tulad ng karamihan sa mga bagong dating. Kahit na ang puso ay mas ayaw, ngunit ang kinalabasan ay tiyak na mapapahamak, habang nakatingin sa galit sa kanilang sariling lumilipad na kabayo, bahagyang ipinikit ni Qin Shuang ang kanyang mga mata. Baog ang langit at lupa. Tuluyan ng babagsak si Yama. Bigyan mo ako ng kamatayan. Biglang, sa oras na ito, isang dagandong ang dumating. Bago pa mabuksan ni Qin Shuang ang kanyang mga mata para makita kung ano ang nangyayari, isang itim na bola ng enerhiya ang nahulog mula sa langit at tumama sa kanya wala pang 2 metro sa kanyang harapan. Boom! Unti-unting nanginginig ang buong kagubatan sa pagsabog. Sa sandaling ito, naramdaman ni Qin Shuang na may brasong humawak sa kanya, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Sa malayo, umiling-iling ang malaking kabayong lumilipad, nagising mula sa malaking pagsabog, tumingin sa 2 taong tumakas, at ayaw magbigay ng dagandong. Matapos ang aftershock ng pagsabog, hinawakan si Qin Shuang at tumakbo ng halos 1 minuto. Pagkatapos ay bumagal ng kaunti ang buong tao at bahagyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa liwanag sa pagitan ng mga dahon sa kagubatan, nakita niya si Aaron na kinakagat ang kanyang mga ngipin at desperadong tumatakbo. Tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi. Naramdaman ang kanyang malapad at mainit na dibdib, bahagyang namula ang mukha ni Qin Shuang. Saglit na naramdaman ni Qin Shuang na nasiyahan siya dito. Ngunit hindi nagtagal, malamig ang mukha ni Qin Shuang at gusto niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi siya makagalaw. Matapos siyang dalhin ni Aaron sa isang bukal at ibaba siya, nakabawi siya ng kaunting lakas. Isang sampal sa mukha ni Aaron, ang bastos mo. Mula pagkabata, si Qin Shuang ay napakalapit sa isang lalaki sa unang pagkakataon. Siyempre, kung ipapaalam mo sa kanya na sa unang pagkakataon na nakita niya, ito ay ang lalaking nasa harapan niya. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman niya. Hinawakan ni Aaron ang kanyang masakit na mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kagubatan sa kanyang likuran. Matapos kumpirmahin na hindi siya sinundan ng malaking Pegasus, huminga siya at sumandal sa malaking bato na may pagod na mukha, huminga ng mabigat. Ilang sandali pa, tumayo si Aaron at tinitigan ang isang bahagi ng Qin Shuang, ikaw. Nagalit si Qin Shuang, ngunit si Aaron ay yumuko at lumapit sa kanya. Ang katawan ni Aaron ay nakayuko ng napakababa, at ang distansya sa pagitan niya at Qin Shuang ay ilang sentimetro lamang. Nakikita ni Qin Shuang ang kanyang mukha na may malinaw na tubig na caltrop at naaamoy ang amoy ng tao sa kanya. Saglit, bahagyang namula ang mukha ni Qin Shuang, at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa oras na ito, narinig ni Qin Shuang ang isang malutong na tunog, at pagkatapos, karamihan sa kanyang mga braso at manggas ay napunit ng Aaron. Kasing puti ng jade at kasing dulas ng perlas, direktang inilantad ni Qin Shuang ang kanyang balikat sa hangin. Itinaas niya ang isa niyang kamay at tinamaan ang Aaron sa likod. Ngunit kahit anong pilit niya, hinayla pa rin ni Aaron ang mga damit sa tabi ng kanyang jade arm. Pagkatapos, kinuha ni Aaron ang kalahati ng sanga mula sa kanyang sugat sa braso, at pinunit ang isang maliit na piraso ng basahan mula sa kanyang damit upang ibalot ang sugat. Sa pagtingin sa kanyang seryosong anyo, pati na rin sa mga mata ng walang anumang distractions, medyo nahihiya ang malamig na mukha ni Qin Shuang. Dahan-dahan ding ipinatong ang kamay ni Aaron sa kanyang likod. Sige, ngumiti si Han Sanchen at tumayo. Nagising si Qin Shuang mula sa kawalan ng panonood ng Aaron. Hinubad niya ang mga damit sa kanyang braso at bahagya niyang tinakpan ang kanyang puting braso. Hindi siya nagsasalita. Nasaan ito? Tumingin si Han Sanchen sa paligid. Si Qin Shuang ay umiling din sa paligid kasama niya, ikaw ay tumatakbo sa maling direksyon. Ito ay malalim sa kagubatan. Panipi, Aaron pakiramdam na pahiya, ang insidente biglang, siya ay desperado din. Hindi mahalaga, walang energy fluctuation ng spirit beast sa paligid. Ligtas ito pansamantala, matutulungan mo akong protektahan ang Dharma, at gagamitin ko ang aking martial arts para magpagaling. Matapos i-order ang mga ito, nag-aatubili na umupo si Qin Shuang, pagkatapos ay dinala ang lakas, nagsimulang ipagpatuloy ang pagpapagaling sa sarili. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nagising si Qin Shuang ng isang halimuyak. Nang imulat niya ang kanyang mga mata,
Nasa hindi kalayuan ang Aaron, may hawak na apoy at seryosong nag-ihaw ng dalawang pulang espiritong isda mula sa bukal. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng siga, ang likod ng Aaron, kahit na medyo manipis, ay puno ng pagkalalaki, na nagpapadama sa mga tao na napakaligtas. Pakinggan ang pag-ubo ni Qin Shuang, pataas ng Aaron, at pagkatapos, may dalang puno ng tubig na umaalis sa gilid ni Qin Shuang. Kinuha ito ni Qin Shuang at bahagyang kumagat. Pagkatapos ay ibinigay ni Aaron ang inihaw na isda mula sa apoy. Nasunog ito. Sumimangot si Qin Shuang at tumingin kay Aaron. Umiling si Aaron, hindi, ito ay tinatawag na inihaw na isda. Subukan ito. Tumanggaw si Qin Shuang. Dahil dito, inihaw niya ang isda at dahan-daang pinunit ang ibabaw ng isda gamit ang payat niyang mga daliri. Pagkatapos ay tinikman niya ito ng pansamantala. Pagkaraan ng ilang sandali, isang halimuyak ang pumasok sa kanyang bibig, na ikinagulat ni Qin Shuang. Hindi ko akalain na gagawa ka pa. Pagkatapos ng ilang kagat pa, nagustuhan ni Qin Shuang ang lasa. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Mula sa simula ng mundo, ang pinakamadalas niyang ginagawa araw-araw sa mga taong nasa bahay siya ni Ivory ay ang magluto para kay Ivory. Ano ang ibig sabihin ng maliit na inihaw na isda? Hanggat may mga kondisyon, inihaw ang isang buong tupa. Sa pagtingin sa mga bituin sa langit, talagang nami-miss ng Aaron ang buhay sa lupa. Bagamat walang masyadong malakas na kakayahan, ngunit ang mga tao ay namumuhay ng natural at walang pigil, simple, libre, at simple. Hindi ba normal sa isang alipin ang magluto ng makakain? Aaron smiles. Ngayon lang, bakit hindi ka pumunta? Tumanggaw si Qin Shuang, na ngayon lang natapos ang paksa. Kung ang isang malaking lalaki ay gustong protektahan ng isang babae, Aaron ay hindi handang iwanan ang isang babae upang tumakbo para sa kanyang sariling buhay. Aaron ay hindi maaaring gawin ito. Sa halip na manirahan sa isang barong-barong sa buong buhay niya, gusto ko mas mabuting ibigay ang kanyang buhay dito sa oras na iyon, maaari akong pumunta sa impyerno at patuloy na maging isang alipin para sa aking nakatatandang kapatid na babae. Sabi ni Aaron sa sarili. Mga alipin, hindi ba't duwag sila? Tanong ni Qin Shuang. May choice ba ako? Ang Aaron ay nalulumbay. No choice, ikaw ay alipin ni Qin Shuang. Siya nga pala, dahil isa kang alipin, dapat mo bang sabihin sa iyong amo kung ano ang nangyari sa Black Energy Ball ngayon? Ang punto ni Qin Shuang ay ito. Alam din ng Aaron na hindi maiiwasan ang problemang ito. Si Qin Shuang ay hindi tanga, magtatanong siya maaga o huli, ngunit nag-isip si Aaron sa isang araw, hindi rin niya alam kung paano siya sasagutin. Oo, nailigtas niya ang kanyang sarili, ngunit siya ay disipulo ni Lin Mengzi, at si Lin Mengzi ay mortal na kaaway ni Zhu Ying. Kung alam ni Qin Shuang na ang kanyang kakayahan ay ang kakayahan ni Zhu Ying sa Tianyin, kapag sinabi niya kay Lin Mengzi, siya, ang inapo ni Zhu Ying, ay hindi mabubuhay hanggang madaling araw. Sa makatuwid, pinag-isipan ito ni Han Sanchen at naisip na hindi niya dapat sabihin ito. Ngunit si Han Sanchen ay hindi sinungaling. Ang hirap niyang magsinungaling. Nang handa nang sumagot si Aaron, mabilis na lumabas ang isang gwapong figure. Ang energy ball na yan ay pakulo ko lang. Isang magandang boses ng lalaki ang tumaas sa langit, at isang gwapong figure din ang bumagsak sa harap ni Qin Shuang sa oras na ito. Ang young master ay kasing yabang ng Jade, at si Ye Gucheng ay nakataas ang kanyang mga kamay. Ye Gucheng. Natigilan si Qin Shuang. Tumanggaw si Ye Gucheng at ngumiti. Sabay tingin ng mata niya kay Aaron, sobrang lamig, tama ba ako? Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.